Manuel Bennett. Kabanata 81, Kabanata 081, Anong klaseng bagay ka? Ano bang maganda sa pagkakaroon ng disabled girlfriend? Exactly, she's just for show and no use. Ang mga tao ay nangungutya at nanunuya sa buong paligid, nagmumura sa ilalim ng kanilang hininga. May sasabihin pa sana si Manuel Bennett, ngunit hinubad ni Nancy Maddox ang kanyang damit at ngumiti, Mr. Bennett, okay lang, hayaan mo lang silang sabihin kung ano ang gusto nila. Huminga ng mahina si Manuel Bennett at sinabing, Miss Maddox, huwag kang mag-alala, wala pang isang linggo, makakatayo ka na ulit. Sa oras na iyon, tiyak na magagawa mong humanga ang lahat. Dagdag pa ni Sylvia Warren, young mistress, kapag nakatayo ka na ulit, magugulat na lang ang mga minsang nang uya at minamaliit ka. Ma'am. Mariing tumango si Nancy Maddox, nagniningning ang pag-asa sa kanyang mga mata. Bagamat sinabi ni Nancy na ayaw niyang mag-shopping, pagdating niya sa mall, nakita niyang masaya ito at marami siyang nabili. Bukod dito, bumili rin si Nancy ng ilang set ng luxury brand na damit para kay Manuel Bennett, bilang isang paraan upang pasalamatan siya sa pagpapagaling sa kanya. Si Manuel Bennett, pakiramdam na walang magawa, ay maaari lamang tanggapin ang mabuting kalooban ng babae. Pagkaraan ng ilang sandali ng pamimili, inihatid ni Manuel Bennett si Nancy Maddox sa isang tindahan na tinatawag na Karen Tenats. Bagamat maluho ang tatak na ito, hindi ito bongga, kaya napakaangkop nito para sa estilo ni Nancy Maddox. Sa pagpapakilala ni Miss Saleswoman, pumili si Nancy Maddox ng isang sky blue long dress, at pagkatapos ay hinayla siya ni Sylvia Warren sa fitting room. Maya-maya, lumabas na sila. Napakaganda ng damit na ito, para kay Miss. Hindi napigil ang mapabulalas ng isang tindera. Sabi rin ng isa pang tindera, oo, bagay na bagay ang damit na ito sa ugali ni Miss, nakakadagdag ito sa kanya ng husto. Kung kaya niyang tumayo, maaari pa siyang maging modelo ng aming tindahan. Gayunpaman, biglang may napagtanto ang tindera at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Hindi pinansin ni Nancy Maddox at tumingin kay Manuel Bennett, nagtatanong, Mr. Bennett, maganda ba ako sa damit na ito? Oo, bagay na bagay sa iyo ang damit na ito. Tumango si Manuel Bennett. Para kay Manuel Bennett, nangunguna ang ugali at kagandahan ni Nancy Maddox, at tanging sina Julia Stewart at Julie Stewart lang ang makakapagkumpara sa kanya. Tuwang-tuwa si Nancy Maddox at sinabi sa tindera, I-wrap mo itong damit, gusto kong tumingin sa iba. Oo naman. Paulit-ulit na tumango ang tindera at nagmamadaling mag-impake ng damit. Pagkatapos, pumili si Nancy Maddox ng ilan pang damit na may iba't ibang estilo at bumili ng ilan bago umalis sa tindahan. Gusto ni Manuel Bennett na gamitin ang banyo at sinabi kay Nancy Maddox, Miss Maddox, babalik ako kaagad pagkatapos gamitin ang banyo. Okay. Tumango si Nancy Maddox. Hindi nagtagal ay umalis na si Manuel Bennett. Sa kanyang pag-alis, isang sarkastikong boses ang biglang lumitaw, Bueno, hindi ba ito ang baldado na si Miss Maddox mula sa pamilyang Maddox? Tumangala sina Nancy Maddox at Sylvia Warren, nakita ang isang grupo ng mga babae na naglalakad. Nakasuot ng LV long dress ang headwoman, diamond necklace sa leeg, at kahit maganda ang katawan, ordinaryo lang ang hitsura niya. Ang ibang mga babae sa likod niya ay nakasuot ng mamahaling brand na damit, kumikinang sa kaakit-akit, at may mga mapagmataas na ekspresyon. Napatingin si Nancy Maddox sa punong babae at kumunat ang noo, saka sinabi kay Sylvia Warren, Sylvia, let's go. Tumango si Sylvia Warren, at itataboy na sana si Nancy Maddox. Gayunpaman, ang babaeng punong babae ay direktang hamarang sa kanilang daan. Mataimtim na sinabi ni Nancy Maddox, Maria Harper, what the hell do you want? Sa katunayan, ang babaeng nasa harap niya ay si Maria Harper, ang batang Miss mula sa isa sa mga nangungunang pamilya ng River City, ang pamilyang Harper. Noong una, umibig si Maria Harper kay Master Stern, Donald Stern, ngunit nagustuhan ni Donald si Nancy Maddox, kahit na pumunta sa pamilyang Maddox para mag-propose ng kasal.
Kung hindi lang dahil nagka-muscular atrophy si Nancy at nangangailangan ng wheelchair, posibleng magkatipan sina Donald at Nancy. Kaya naman nagtanim ng sama ng loob si Maria kay Nancy. Masayang sabi ni Maria, bakit? Hindi ko ba kayang kumustahin ang isang matandang kaibigan? We're not friends, malamig na sagot ni Nancy. Tinuya ni Maria at sinabing, Nancy Maddox, iniisip mo pa rin ba ang iyong sarili bilang ang minamahal na anak ng langit sa pamilyang Maddox, na naniniwalang ang lahat ay dapat umikot sa iyo? Ngayon, ikaw ay walang iba kundi isang taong may kapansanan na maaari lamang umupo sa isang wheelchair, isang kaawa-awang payaso. Ano ang silbi ng pagbili ng damit kung hindi ka makatayo? Sayang naman di ba? Tumawa rin ng malakas ang ilang mayamang pamilyang dalaga na sumunod sa kanya. Tinanong nila, ano ang gagawin ni Miss Maddox sa lahat ng magagandang damit na ito? Sinusubukan ba niyang akitin ang mga lalaki? Haha, walang lalaking tumitingin sa isang tulad niya. Sino ang nakakaalam, ang ilang mga pervert ay maaaring magkagusto sa isang gwapo ngunit may kapansanan. Ang mga anak na babae ng mayayamang pamilya ay kinukutya si Nancy sa pamamagitan ng sarkastikong pananalita. Noong nakaraan, ang kinang ni Nancy ay napakalaki, at hindi nila maitaas ang kanilang mga ulo. Ang lahat ng mga tagapagmana ng mayayamang pamilya ay humabol kay Julia Stewart o Nancy, kaya natural na napuno sila ng inggit at puot. Ngayong sa wakas ay nagkaroon na sila ng pagkakataong maghayganti, ayaw na nilang palampasin ito. Tinitigan ni Nancy si Maria na may galit sa kanyang puso. Tara, kung may lakas ka ng loob, tumayo ka at suntukin mo ako. Naikuyom ni Nancy ang kanyang mga kamao kaya bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang laman, at ang kanyang mga mata ay namula. Naku, Miss Maddox, iiyak ka ba? Nakakaawa. Lalong nagwagi ang tawa ni Maria, ang mga murang nilalang na tulad mo ay ginagawang biktima lamang upang makakuha ng simpatiya ng mga lalaki. Maria, ito ang daya niya. Nang aakit siya ng mga lalaki ng ganoon lang. Exactly, a cheap person can't take a few words. Tumango ang mayayamang anak na babae. Habang nakatayo, hindi na nakayanan ni Sylvia Warren na manood. Nilingan niya si Maria at nagngangalit na mga ngiping sinabi, Miss Harper, masyado ka nang lalayo. Paumanhin kay Miss Healer. Ha! Malamig na tiningnan ni Maria si Sylvia, hindi pa nagsasalita ang amo, pero ang kanyang aso ay naglakas loob na tumalon. Mayroon ka bang mga kwalipikasyon para kausapin ako? At ang karapatang humingi ng tawad sa akin? Sino ka ba? Bago pa siya makatapos. Isang malakas na sampal ang ginawa ni Maria sa mukha ni Sylvia. Ah! Napasigaw si Sylvia sa sakit, bumagsak sa lupa na may 5 malinaw na fingerprint sa mukha. Sylvia! Bulalas ni Nancy, saka lumingon kay Maria at sumigaw, Maria Harper, how dare you hit her? So what if sinaktan ko siya? Tumayo si Maria na nakahalukip-kap, puno ng pagmamataas ang mukha, kung masuwayin ang aso mo, tama lang naturuan ito ng leksyon. Kabanata 82, Kabanata 082, Hindi karapat-dapat maging tao. Ikaw. Galit na tinitigan ni Nancy Maddox si Maria Harper at sinabing, Maria Harper, hindi kita bibitawan. Hindi mo ba ako bibitawan? Humagalpak ng tawa si Maria Harper, ano ang magagawa mo sa akin, isang paylay na katulad mo. Habang nagsasalita siya, inabot ni Maria at marahas na itinaas ang armrest ng wheelchair. Ah! Napasigaw si Nancy Maddox nang bumagsak siya sa lupa, ang kanyang ulo ay tumama sa sahig at namamaga. Miss! Sigaw ni Sylvia Warren at nagmamadaling tumakbo para tulungang makatayo si Nancy. Si Maria Harper ay nanunuya, Naku, Miss Maddox, ano ang problema mo? Hindi ka man lang ba makaupo sa wheelchair? Bakit hindi ka nalang manatili sa kama at iwasang magpakatanga na parang paylay ka? Dapat malaman ng isang paylay ang kanilang lugar. Narinig ko ang muscular atrophy ay maaaring nakamamatay. Nakakatakot. This is what she gets for seducing men. She deserves it. May ilang mayayamang dalaga ang sumingit. Nakaupo sa lupa, hindi na napigilan ni Nancy ang kanyang mga luha at hinayaang damaloy ito sa kanyang pisngi. Walang halaga ang sakit sa katawan kumpara sa sakit sa puso na dulot ng salitang,
pilayan, na patuloy na ginagamit ni Maria at ng iba pa. Para siyang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso, na nagpapahirap sa kanyang pakiramdam. Si Sylvia Warren, nakatayo sa gilid, ay hindi naglakas loob na gumawa ng tunog habang siya ay umiiyak. Sa puntong ito, ang mga nanunood ay hindi nakatiis na manood at nagsimulang magsalita laban sa kanila. Sobra kayong mga babae, binubuli kahit may kapansanan. Huwag kang mag-abala sa pagsasabi ng kahit ano. Ang mga babaeng ito ay malinaw na may pera. Hindi natin kayang guluhin sila. So what if may pera sila? Ibig sabihin kaya nilang gawin lahat ng gusto nila. Nang marinig ang pagkondena ng karamihan, ipinatong ni Maria ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sumigaw, "Sino kayong mga hamak para husgahan ako? It's none of your business kung sino ang binubuli ko. Magwala, kayong lahat. O kung hindi." Bago pa siya matapos magsalita, isang figure ang biglang sumulpot mula sa malayo. Ang susunod na segundo, nakaramdam ng biglaang pananakit si Maria Harper sa kanyang tiyan at napasigaw siya habang pinalipad siya. "Miss Harper!" Nagulat ang ibang mayamang dalaga at nagmamadaling tumakbo papunta sa kanya. Nakatayo sa harap ni Nancy, malamig na tinitigan ni Manuel Bennett si Maria Harper. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Paglabas pa lang niya ng restroom ay nakita niyang binubuli ni Maria si Nancy na Paglabas pa lang niya ng restroom ay nakita niyang binubuli ni Maria si Nancy na ikinagalit niya. Agad siyang pumasok at sinipa si Maria. Huminga ng malalim si Manuel Bennett na sinusubukang pigilan ang kanyang galit, tumalikod, at binuhat ang wheelchair. Pagkatapos ay binuhat niya si Nancy at ibinalik sa wheelchair. Sinulyapan ang sugat sa noo ni Nancy at ang marka ng daliri sa mukha ni Sylvia, hindi na niya napigilan ang galit. "Sino ba ang sumipa sa akin? Umalis ka dito." Sa sandaling ito, galit na sumigaw si Maria Harper at sumugod patungo kay Manuel Bennett. "Ako iyon." Biglang lumingon si Manuel Bennett. "Ikaw." Napalitan ng galit ang mukha ni Maria Harper, at sumimangot, "Manggang ka lang sa pamilyang Stewart. How dare you put a hand on me? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Miss Harper." Malamig na sinabi ni Manuel Bennett, "I don't care who you are." Humingi agad ng tawad kina Miss Maddox at Assistant Warren. Humihingi ng tawad. Sira yan. Si Maria Harper ay tumingin ng mapagpakumbaba kay Manuel Bennett, "Tumanggi akong humingi ng tawad. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Subukan mo akong suntukin ulit kung may lakas ka ng loob. I dare you." Sampal. Direktang sinampal ni Manuel Bennett si Maria Harper sa buong mukha. Napasigaw si Maria Harper sa sakit matapos masampal, napasuray-suray na napaatras ng ilang hakbang. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya, "You really dare to hit me?" Mataimtim na sumagot si Manuel Bennett, "Karaniwan akong hindi pumapatol sa mga babae, ngunit ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat na tawaging babae, o kahit isang tao." Magaling sinabi. Hindi bagay ang babaeng ito, karapat-dapat siyang tamaan. Maraming nanunood ang tumutunog, nakaramdam ng kasiyahan. Papatayin kita." Sumigaw si Maria Harper, dinampot ang kanyang bag upang basagin ito kay Manuel Bennett. Sampal. Hindi pa nakakalapit si Maria Harper ng isang sampal na naman ang lumipad mula kay Manuel Bennett. Napasigaw si Maria Harper, napatumba at bumagsak sa lupa, agad na namamaga ang kanyang mukha. Mariing sumigaw si Maria Harper, "Bastard, papatayin kita, papatayin kita." Pagkasabi noon, kinuha ni Maria Harper ang kanyang mobile phone at tumawag. Pagkatapos ng tawag, iniligpit ni Maria Harper ang mobile phone at sinabing makamandag, "Just stay here if you dare, my brother will be here soon." Si Manuel Bennett ay mukhang kalmado at nanunuya, "Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis hanggat hindi ka humihingi ng tawad." Hindi na nila kailangang maghintay ng matagal. "Maria!" Isang boses ang nagmula sa malayo. Isang grupo ng mga tao ang humakbang palapit sa kanila. Ang pinuno ay isang payat at tuwid na binata na may suot na gintong mga salamin, si Jared Harper. Isang nakakuba na matandang lalaki at ilang mga bodyguard na nakaitim na nakasuot ng malapit na sumunod sa likuran.
Kuya. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Maria Harper, naghahalo ang kanyang mga luha at uhog, Kuya, sinaktan ako ng bastard na iyon. Patayin mo siya dali. Tiningnan ni Jared Harper ang namamagang mukha ni Maria, at ang kanyang ekspresyon ay naging ganap na malamig. Naglakad siya patungo kay Manuel Bennett, ang kanyang kilos na mayabang, sinabi niya sa isang malalim na boses, humihingi ng tawad sa aking kapatid na babae ngayon. Sa kanyang pananaw, kahit na si Manuel Bennett ay may mahusay na medikal na kasanayan at kakayahan sa militar, siya ay isang manugang lamang ng Stewart family. Habang siya ay young master ng isa sa mga nangungunang pamilya ng River City, ang pamilyang Harper. Tumingin si Manuel Bennett kay Jared Harper at sinabing, Young Master Harper, hindi mo ba itatanong kung bakit ko sinaktan ang kapatid mo? Malamig na sagot ni Jared Harper, I don't care what the reason is, you must apologize to my sister. Kuya, ang paghingi lang ng tawad ay hindi magagawa. Kailangan mo ring baliin ang kanyang mga paa. Mariing sabi ni Maria Harper. Tumango si Jared Harper, saka tumingin kay Manuel Bennett at sinabing, Anak, basta humingi ka ng tawad sa kapatid ko at hayaan mong mabali ang isang kamay mo at ang isang paa mo, pakakawalan kita. Tunay na nagsasama-sama ang mga ibon ng isang balahibo. Ngumisi si Manuel Bennett, pwede bang ibuli ng kapatid mo si Miss Maddox at patulan si Assistant Warren, pero hindi ko kayang patulan ang kapatid mo. Siyempre hindi. Inayos ni Jared Harper ang kanyang salamin at sinabing, manggang ka lang. Hindi mo may kukumpara sa kapatid ko. Nawala ang ngiti ni Manuel Bennett habang nagtanong, paano kung hindi ako humingi ng tawad? Sigurado ka bang hindi ka hihingi ng tawad? Nanlamig ang mukha ni Jared Harper. Matapos malaman na ang kanyang kapatid na si Silas Jordan ay napilaya ni Manuel Bennett, gusto niyang makilala si Manuel. Ngayong sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon, natural na gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Ang dapat humingi ng tawad ay ang kapatid mo, hindi ako. Umiling si Manuel Bennett. Ikinaway ni Jared Harper ang kanyang kamay, pilayo ang kamay at paa ng batang ito para sa akin. Ilang bodyguard na nakaitim na nakasuot ng aksyon ang umaksyon, na sinisingil si Manuel Bennett. Isang grupo ng mga walang kwentang tao, gusto mo ba akong pilayin? Ngumisi si Manuel Bennett, humakbang pasulong habang ang isang nakakatakot na alon ng chi ay sumabog mula sa kanyang katawan. Bang! 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 Ang mga nakaitim na bodyguard na iyon ay napaalis ng chi wave bago sila makalapit. Kabanata 83, Kabanata 083, ang nararapat na pagganti. Nang makita ito, lahat ng naruroon ay natulala. Damn, this guy is too impressive, hindi man lang nagtaas ng kamay, at napaatras yung mga yon. Napakagaling, parang isang martial arts master. Sunod-sunod na sigaw ng mga tao na may gulat sa kanilang mga mata. Elder Lesser, pilayin mo siya para sa akin. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Jared Harper, at agad niyang tinawag ang nakakubo na matandang nasa likuran niya. Ang kubo na matandang ito ay isang bodyguard na inayos ng kanyang pamilya na nagngangalang Emmett Lloyd, Binyansagang, Camel. Siya ay isang tunay na martial artist na may kultibasyon sa early innate stage. Oo, young master. Tumugon si Emmett Lloyd, at kumislap ang kanyang figura, nag-iwan ng isang after-image habang siya ay sumusugod kay Manuel Bennett. Kahit na si Emmett Lloyd ay maikli at kuba, puno siya ng momentum, na nagparamdam sa mga manunood ng isang mapang-ipong aura. Sa isang iglap, si Emmett Lloyd ay tumawid ng 12 metro, itinaas ang kanyang kanang kamay at humawak patungo sa dibdib ni Manuel Bennett gamit ang kanyang 5 daliri na parang mga kuko. Sa pag-alis ng kuko, umalangaw-ngaw ang isang sonic boom, na parang pinupunit sa hangin mismo. Sabi nga, ginagamit ni Emmett Lloyd ang Eagle Claw Technique, matigas, mabangis, at walang awa na malisyoso. Eagle Claw Technique ha! Hey hey! Marahan na tumawa si Manuel Bennett, talaga bang sulit na ipakita ang antas ng kasanayang ito? Sa pamamagitan nito, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang braso, pinaikot ang isang kamao, at sinalubong ang pag-atake ng direkta. Bang!
Malakas na nagbanggaan ang kamao at kuko, na nagdulot ng mahinhin na dumadagandong na tunog na nagpa-vibrate sa eardrums ng lahat ng naruroon. Ang susunod na segundo, basag. Isang malutong na bitik ng mga buto ang umalangaw-ngaw. Napunit ang kanang kamay ni Emmett Lloyd, nabali ang 5 daliri, at walang tigil ang pagdaloy ng dugo. Sa isang hiyawan, si Emmett Lloyd ay pinalipad pabalik, malakas na bumagsak sa tabi ni Jared Harper. Elder Lesser. Nagulat si Jared Harper at mabilis na tinulungan si Emmett Lloyd na makatayo. Tumayo si Emmett Lloyd, nanginginig ang buong kanang braso. Takot na takot siyang tumingin kay Manuel Bennett at bamulong, "Young Master, nakakakilabot ang batang ito. Wala akong laban sa kanya, Terra na. Dapat mong maunawaan na siya ay isang tunay na pre-celestial martial artist, ngunit hindi siya makatiis kahit isang galaw mula sa batang ito. Ito ay sapat na upang patunayan na ang paglilinang ng batang ito ay tiyak na mas mataas kaysa sa kanya." Fine. Kahit na ayaw ni Jared Harper, tumanggaw siya bilang pagsang-ayon. Terra na. Ikinaway ni Jared Harper ang kanyang kamay, naghahanda na umalis kasama ang kanyang mga tao. Bagamat talagang gustong patayin ni Maria Harper si Manuel Bennett, matapos masaksihan na kahit si Elder Lesser ay nasugatan niya, hindi siya nang ahas na magsalita. Alam niya kung gaano kalakas si Elder Lesser. Madali para sa kanya ang pagkatalo sa 100 kaaway ng mag-isa. Ngunit ngayon ay hindi siya tugma sa lalaking ito, na talagang nakakatakot. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Bahagya pa silang napalingon nang umalangaw-ngaw ang boses ni Manuel Bennett. Si Jared Harper ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at tumalikod upang magtanong, "Ano ang gusto mo?" Itinuro ni Manuel Bennett si Maria Harper at malakas na sinabi, paumanhin ang babaeng ito kina Miss Maddox at Assistant Warren. "Anak, huwag kang masyadong lumayo." Galit na umungol si Jared Harper. "Paumanhin lang, sobra ba yun?" Walang pakialam na nagsalita si Manuel Bennett, na nagpatuloy, "Kung ayaw mo, ako na lang ang gagawa ng aksyon." Kasabay nito, naglakad si Manuel Bennett patungo kay Maria Harper. "Kuya, tulungan mo ako." Si Maria Harper ay ganap na natigilan at nagsimulang manginig. "Linlin, humingi ng tawad dali." Pinigilan ni Jared Harper ang kanyang galit at sumigaw, "Kuya, paumanhin." Muling nag-boom si Jared Harper. Napalunok si Maria Harper at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan sina Nancy Maddox at Sylvia Warren, na nagsasabing, "Miss Maddox, Assistant Warren, pasensya na." Sinabi ni Manuel Bennett sa malalim na boses, "Hindi kumain. Masyadong malambot ang boses mo." "I'm sorry." Ang volume ni Maria Harper ay tumaas ng ilang decibel. "Lumabas ka." Ikinaway ni Mr. Bennett ang kanyang kamay, na may hitsura ng pagkasuklam sa kanyang mukha. Pinandilata ni Maria Harper si Manuel Bennett na may sama ng loob at sinabing, "Bastard, hindi kita papakawalan ng ganoon kadali." Pagkatapos sabihin iyon, handa nang umalis si Maria Harper kasama ang kanyang kapatid na si Jared Harper. Ngunit, nang lumingon siya, nanlamig ang mga mata ni Manuel Bennett, at lihim niyang pinaandar ang kanyang true chi sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang kanang kamay ay tahimik na nagpadala ng 2 stream ng true chi sa mga binti ni Maria, direktang sinisira ang mga litid at mga daluyan ng dugo sa kanyang mga binti. Dahil kinut siya ng babaeng ito ang iba dahil sa pagiging may kapansanan, maaari rin siyang maging baldado sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Wala pang ilang segundo. Biglang naramdaman ni Maria na nanghina ang kanyang mga paa, at nahulog siya sa lupa. "Anong nangyari ngayon?" Inis na tanong ni Jared Harper. Si Maria ay tumitig sa takot at sinabing, "Kuya, bakit bigla akong nakaramdam ng pamamanhid sa aking mga binti? Hindi ako makagamit ng anumang lakas." "Anak, ginawa mo ba ito?" Lumingon si Jared at tinanong si Manuel Bennett. Tumawa si Manuel at sinabing, "Anong ginawa ko? Sinong mata mo ang nakakita sa akin na gumawa ng kahit ano?" "Kuya, hindi ako makatayo. Dalhin mo ako sa ospital dali." Lalong natakot at napasigaw si Maria. "Hintayin mo ako." Nag-iwan ng pangungusap si Jared Harper at ikinaway ang kanyang kamay, "Terra na, bilasan mo sa ospital."
Hindi nagtagal, binuhat ng bodyguard si Maria, at dali-dali silang lumabas ng mall kasama si Jared Harper. Pagkaalis nila, lumakad si Manuel Bennett kina Nancy Maddox at Sylvia Warren. Mr. Bennett, anong nangyari kay Maria ngayon lang? Bakit bigla siyang natamba, at namamanhid ang mga paa niya? Naguguluhang tanong ni Nancy Maddox. Sino ang nakakaalam? Nagkibit-balikat si Manuel Bennett at sinabing, sa aking palagay, ang babaeng iyon ay gumawa ng labis na kasamaan at sa wakas ay nakuha ang kanyang kabayaran. Nahulaan ni Nancy Maddox na maaaring may ginawa si Manuel Bennett, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, nagpasalamat siya sa kanya. Salamat, Mr. Bennett. Salamat, Mr. Bennett. Nagpahayag din ng pasasalamat si Sylvia Warren. Sige, no need to thank me. Nangako ako kay Feather na paprotektahan ko kayong dalawa. Hinaway-kaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at saka sinabing, tanghali na. Humanap na tayo ng makakainan at tulungan kayong dalawa na gamutin ang inyong mga sugat. Okay. Tumango si Nancy Maddox. Kasabay nito, Mountain Viewing Villa. Villa No. 6. Sa sandaling ito, sa pag-aaral sa ikalawang palapag ng villa. Si Flint Lockwood, nakasuot ng casual na damit, ay nakaupo sa kanyang mesa at nagbabasa ng pahayagan. Kumatok, kumatok, kumatok. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Pumasok ka na. Sagot ni Flint Lockwood. Pumasok ang isang magandang babae, nakasuot ng puting silk cheongsam na may magandang figure. Ang babaeng ito ay asawa ni Flint Lockwood, si Susan Winslet. Sabi ni Susan, Mr. Henwick, itigil mo na ang pagbabasa. Oras na para sa hapunan. Sige. Tumango si Flint Lockwood, pagkatapos ay ibinaba ang dyaryo at naghanda na tumayo. Pero pagkatayo pa lang niya ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Agad na tumama ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Napahawak si Flint Lockwood sa kanyang dibdib at napasigaw sa sakit. Flint, anong meron? Gulat na sigaw ni Susan at nagmamadaling lumapit. Pero nang malapit na siya, puff! Nagluwa si Flint Lockwood ng isang subo ng dugo. Hindi lang dugo ang iniluwa niya sa bibig, may dugo rin na umagos mula sa butas ng ilong niya. Tumalsik ang dugo sa mesa at carpet, pati na rin kay Susan Winslet. Sumigaw si Susan at sumigaw patungo sa labas, may tao. Halika dali. Kabanata 84, Kabanata 084, Mayabang at Masungit. Hindi nagtagal, maraming katulong mula sa villa ang sumugod sa itaas at nagmamadaling pumasok sa study room. Nang makita ang eksena sa pag-aaral, ang mga katulong ay lubos na nagulat. Sumigaw si Susan Winslet, ano pa ang hinihintay mo, bilasan mo at buhatin mo si Mr. Henwick sa kanyang silid. Hindi nag-atubili ang mga katulong at mabilis na dinala si Flint Lockwood palabas ng study sa isang silid sa tabi. Sa sandaling ito, si Flint ay nakahiga sa kama, humihingal, ang kanyang mukha ay namumutla at ang dugo ay patuloy na umaagos mula sa kanyang bibig at ilong, na mukhang napakasakit. Nataranta ang mga katulong at kumuha ng malinaw na tubig para panasan ang dugo sa mukha ni Flint. Mabilis na tinawagan ni Susan ang pribadong doktor ni Flint, hinihimok siyang pumunta sa lalong madaling panahon. Pagkatapos tumawag, lumapit si Susan sa tabi ng kama at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Flint. Ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay sumigaw, Mr. Henwick, huwag mo akong takutin, ano ang nangyari sa iyo? Hindi ba ayos ka lang kaninang umaga? Paano ka naging ganito bigla? Ibinuka ni Flint ang kanyang bibig at mahinang sinabi, hindi ko alam. Pinunasan ni Susan ang mga luha sa kanyang mga mata at sinabing, sige, huwag ka masyadong magsalita, magpahinga ka na, malapit na dumating si Dr. Warren. Hindi nagtagal. Dumating ang ilang doktor na nakasuot ng puting lab coat, may dalang mga kahon ng gamot at pumasok mula sa labas. Ang nangunguna sa kanila ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng silver-rimmed glasses. Ito ang personal na doktor ni Flint, si Seth Warren, na napakahusay sa medisina. Sa mga karaniwang araw, nagdadalubhasa siya sa pangangalaga sa kalusugan ni Flint, at anumang pananakit ng ulo o lagnat na mayroon si Flint ay ginagamot ni Seth Warren.
Nagmamadaling binati siya ni Susan, Dr. Warren, salamat at nandito ka, tingnan mo si Mr. Henwood at tingnan mo kung ano ang problema niya. Tumango si Seth Warren at sinabing, Madam, huwag kang mag-alala, susuriin ko kaagad si Mr. Lesser. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Seth Warren at ilang mga doktor ang kanilang mga instrumento at sinimulang suriin si Flint. Matapos makumplito ang inspection, nagsalubong ang mga kilay ni Seth Warren at ng iba pang mga doktor. Dr. Warren, anong problema ni Mr. Henwood? May sakit ba siya? Nag-aalalang tanong ni Susan. Sumimangot si Seth Warren at sinabing, Madam, Mr. Lesser is not sick at all. Biglang nabigla si Susan, kung wala siyang sakit, paano siya biglang naging ganito? Kaya naman kakaiba ang tingin ko. Umiling si Seth Warren at pagkatapos ay nagsabi, bagaman si Mr. Lesser ay walang sakit, ang kanyang mga vital sign ay mabilis na bumababa, na talagang hindi maiisip. Sabi ni Susan, hindi ba dapat pumunta tayo sa ospital para magpa-check up? Sinabi ni Seth Warren, kahit na pumunta tayo sa ospital, ang mga resulta ng pagsusulit ay tiyak na pareho. Kung hindi matukoy ang anumang sakit, karaniwang hindi namin siya magagagamot. Anong gagawin natin? Sa sobrang pananabik ni Susan ay tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, narinig din ni Flint ang pag-uusap nina Seth Warren at Susan. Bigla niyang naisip ang sinabi sa kanya ni Manuel Bennett 3 araw na ang nakakaraan sa Cloud Cauldron Hotel. Sinabi ni Manuel na siya ay dinapuan ng Evil Chi at sa loob ng 3 araw, ang kanyang mga laman loob, 4 na limbs at 100 bones, at 8 pambihirang meridian ay maaagnas ng kalahati. Sa oras na iyon, siya ay dumudugo mula sa kanyang bibig at ilong, magkakaroon ng isang tumitibok na ulo, kinakapos sa paghinga, at nanghihina ang mga paa. Ngayon, lahat ng kanyang sintomas ay tumugma sa sinabi ng bata. Totoo kaya ang sinabi ng bata? Talaga bang nahirapan siya kay Evil Chi? Kaya, sa pagtitiis sa sakit, tumawag siya, Susan. Mr. Henwood, anong problema? Nagmamadaling tumakbo si Susan. Huminga ng malalim si Flint at sinabing, Susan, nasa study ang cellphone ko, bilasan mong kunin ito, at tawagan ang isang binata na nagngangalang Manuel Bennett para lumapit. Nitong nakaraang 2 araw, ilang beses na rin siyang kinukumbinsi ni Bill Sheehan, ipinadala pa nga sa kanya ang numero ni Manuel, na kung may totoong problema, dapat niyang kontakan si Manuel. Noong una ay ayaw niyang maniwala ngunit atubiling isave ang numero ni Manuel kung sakali. Sino si Manuel Bennett? Doktor ba siya? Tanong ni Susan. Oo. Tumango si Flint, dapat may paraan siya para tretuhin ako. Sige, tatawagan ko siya ngayon din. Tumango si Susan Winslet at saka lumabas ng kwarto, pumunta sa study, kinuha ang kanyang mobile phone na nasa desk, hinanap ang number ni Manuel Bennett, at dinil ito. Kasabay nito, sa isang pribadong silid sa isang restaurant sa New World Mall. Sina Manuel Bennett, Nancy Maddox, at Sylvia Warren ay magkasamang kumakain. Hindi nagtagal, ginamuna ni Manuel Bennett ang mga sugat sa mukha ni Nancy Maddox at Sylvia Warren. Kinagat ni Manuel Bennett ang mga pinggan at saka nagtanong, Miss Maddox, pagkatapos ng hapunan, saan mo gustong pumunta? Gusto mo bang manatili dito at magpatuloy sa pamimili? Umiling si Nancy Maddox at sinabing, hindi, mamasyal lang tayo sa malapit sa East Lake Park. Napakaraming tao sa mall, at kapag tinuturo siya palagi, hindi siya komportable, kaya naisipan niyang pumunta sa hindi gaanong mataong lugar para mamasyal. Sige, kahit saan mo sabihin let's go. Tumango si Manuel Bennett bilang pagsang-ayon. Noon lang, may tumawag sa kanyang cellphone. Kinuha ni Manuel Bennett ang kanyang telepono at nakitang mula ito sa hindi pamilyar na numero. Mukha siyang nalilito, sa pag-aakalang ito ay isang tawag sa pagbebenta, at direktang ibinaba ang tawag. Pero maya-maya, nagring ulit ang phone. Sino kaya ito? Kumunat ang noo ni Manuel Bennett at sinagot ang tawag. Sa sandaling nakakonekta ang telepono. Isang boses ng babae ang bumungad. Ikaw ba si Manuel Bennett? Oo, ako si Manuel Bennett, sino ka? Sagot ni Manuel Bennett.
Ako si Susan Winslet, Madam Livingston mula sa South City Province. Ang Lesser Province ay nasa matinding discomfort, bilasan mo. Dumating muli ang boses ni Susan Winslet, kahit na may tonong nag-uutos. Oh, si Madam Livingston pala. Tumango si Manuel Bennett nang may realisasyon at sinabing, hindi ako naniwala ni Mr. Lesser, kaya bakit niya ako naisip kapag may nangyari? Sorry, wala akong oras ngayon. Kung nagtanong ng mabuti si Susan Winslet, baka pumayag siyang tumulong. Ngunit ang ugali ni Susan Winslet ay kakilakilabot, dahil gumamit pa siya ng mapang-utos na tono para utusan siyang lumapit. Nakaramdam siya ng sama ng loob. Tila natulala si Susan Winslet sa pagtanggi ni Manuel Bennett. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sinabi niya sa malalim na boses, Mr. Bennett, hindi mo ba narinig ng malinaw ngayon lang? Sinabi ko na ako si Madam Livingston, at kailangan ni Mr. Lesser ang iyong tulong medikal ngayon. Anong klaseng ugali meron ka? Anong ugali meron ako? Gusto ko sanang itanong sa'yo kung anong ugali meron ka. Agad na nagalit si Manuel Bennett, ang kanyang katayuan ba ay ginagawang karapat-dapat siyang tretuhin ng mga tao kahit anong gusto niya. Ikaw, si Susan Winslet ay napatulala. Wala pang nakakausap sa kanya ng ganyan dati. Malamig niyang sinabi, Mr. Bennett, dapat mong malaman na hindi mabilang na mga tao sa South City Province ang sasabak sa pagkakataong makakuha ng pabor sa Lesser Province. Ngayon ay kailangan ka ni Mr. Lesser na gamutin ang kanyang karamdaman, na iyong karangalan at isang magandang pagkakataon para mapalapit ka sa ating Lesser family. Maaaring gusto ng iba na halikan ka, ngunit hindi ko naisip iyon. Tungkol naman sa pagiging malapit sa Lesser family mo, hindi ko rin naisip iyon. Sige, magayos kayo. Hindi ako makakapagsilbi ng mga big shot na tulad mo. Pagkasabi niyon, direktang ibinaba ni Manuel Bennett ang telepono. Curiosity na tanong ni Nancy Maddox, Mr. Bennett, sino ang kausap niyan kanina? Isang mayabang at bastos na lalaki. Sagot ni Manuel Bennett, pagkatapos ay ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, sige, huwag na nating pag-usapan ang taong iyon. Pumunta na tayo sa East Lake Park ngayon. Okay. Tumango si Nancy Maddox at hindi na nagtanong pa. Kabanata 85, Kabanata 085, Mahiwagang daw 13 acupuncture. Sa sandaling iyon, sa loob ng study room ng Villa No. 6 sa Mountain Viewing Villa. Si Susan Winslet ay nakatitig sa kanyang nakahang up na mobile phone, ganap na nabigla. Bilang asawa ni Flint Lockwood, iginalang siya ng may paggalang at paggalang saan man siya pumunta. Ang mga tao ay gagawa ng paraan upang pasayahin siya, na nagdadala ng mga regalo sa kanya sa pag-asang matutulungan niya sila bilang kapalit. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may naglakas loob na tugunan siya ng walang pakundangan at ibinaba pa siya ngayon. Ito ay gumawa ng kanyang labis na galit. Huminga siya ng malalim, umalis sa study, at pumunta sa katabing silid. Nang makita ni Flint Lockwood si Susan Winslet na papasok, agad niyang tinanong, Susan, anong nangyari? Hindi nalulugod na sinabi ni Susan Winslet, Mr. Lesser, sino ang ipinakilala mo sa akin? Napakasama ng ugali niya. Sinabi ko sa kanya na masama ang pakiramdam mo at niyaya ko siyang pumunta at gamutin ka. Ngunit tumanggi siya at walang pakialam kung sino ka, sinabing hindi niya ibibigay ang kanyang mga serbisyo. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Flint Lockwood. Ang mga aksyon ni Manuel Bennett ay malinaw na isang direktang snob. Sinabi ni Susan Winslet, si Manuel Bennett lang ba ang makakapagpagaling sa iyo? Hindi ako naniniwala dyan. Lahat ng 4 sa 4 na mahusay na divine doctor ng River City ay may mga pambihirang kasanayang medikal. Hihilingin ko sa kanila na pumunta ngayon. Tumango si Flint Lockwood, okay, kung gayon mangyaring imbitahan si Dr. Holman at ang iba pa na bumisita. Pagkatapos ay kinuha ni Susan Winslet ang kanyang mobile phone at isa-isang nagdial kina Joanne Holman, Cyril Clancy, Joseph Hans, at Vernon Steele. Nang matapos ang mga tawag, galit na galit si Susan kaya nagdire siya ng apoy, na nagpadagdag ng inis sa kanyang puso. Nagtanong si Flint Lockwood na may pagkamausisa, Susan, anong problema ngayon?
Napabuntong hininga si Susan Winslet at sinabing, tinawagan ko si Dr. Holman at Divine Dr. Clancy, ngunit hindi sinasagot, kaya tinawagan ko ang Good Development Hall at ang 100 Herbs Headquarters. Ngunit sinabi ng mga tao sa tindahan na sina Dr. Holman at Divine Dr. Clancy ay kasalukuyang sarado para sa pagsasaliksik ng mga kasanayan sa acupuncture at teorya ng traditional Chinese medicine, at hindi sila nakakakita ng mga pasyente. Tinawagan ko rin si Dr. Hans, pero kasalukuyang nasa labas ng bayan si Dr. Hans para sa isang conference. Ngayon, si Divine Dr. Steele lang ang may oras at nagsabing pupunta siya kaagad. Nais niyang anyayahan ang lahat ng apat na mahusay na Divine Doctor ng River City, ngunit ngayon ay isa lamang sa mga Great Divine Doctor ang darating. Ano sa mundo ang nangyayari ngayon, at bakit pinaghihirapan siya ng lahat? Ilang beses na umubo ng malakas si Flint Lockwood at sinabing, ayos lang, sapat na ang pagkakaroon ng Divine Dr. Steele. Matapos maghintay ng halos kalahating oras. Isang matandang lalaki, nakasuot ng kulay abong suit, matangkad at payat, may kulay pilak na kulay abo na buhok na maingat na sinukli, na may mapupulang kutis at masiglang mga mata ang pumasok, na may dalang isang medikal na kahon. Ang matandang ito ay, King of Mysterious Medicine, na si Vernon Steele, isa sa apat na mahusay na Divine Doctor ng River City. Divine Dr. Steele, dumating ka na sa wakas. Mabilis siyang sinalubong ni Susan Winslet. Ang matandang lalaking ito sa harap niya ay isang kilalang doktor sa River City at isang direktor ng East Nation Medicine Association ng WAGU, at siya rin ang dean ng medikal na kolehiyo sa nangungunang unibersidad sa medisina sa River City. Kaya naman, gaano man ka-proud si Susan Winslet, lagi niyang ibibigay sa matandang ito ang paggalang na nararapat sa kanya. Divine Dr. Steele, ikinagagalak kitang makilala. Magalang ding nag-hello si Seth Warren. Tumango si Vernon Steele at mabilis na naglakad papunta sa kama. Sinabi ni Flint Lockwood, Divine Dr. Steele, salamat sa iyong problema. Mr. Lesser, tutulungan muna kita sa check-up. Sinabi ito ni Vernon Steele, at pagkatapos ay inabot upang kunin ang pulso ni Flint Lockwood. Makalipas ang ilang minuto, binawi ni Vernon Steele ang kamay niya. Divine Dr. Steele, kumusta si Mr. Lesser? Nagmamadaling tanong ni Susan Winslet. Bahagyang kumunat ang noo ni Vernon Steele, sinabing, si Mr. Lesser ay hindi nagkaroon ng anumang ordinaryong sakit ngunit may evil chi na pumapasok sa katawan. Ano? Pumapasok ang evil chi sa katawan. Agad na natigilan si Susan Winslet, hindi maintindihan kung ano ang ipinahihiwatig ni Vernon Steele. Kinakabahang tumawa si Seth Warren, Dr. Steele, paano ito nauwi sa evil chi entering the body? Medyo natatarante ka ba? Tumango naman ang ibang mga doktor bilang pagsang-ayon. Lahat kasi sila nag-aral ng Western medicine at hindi naniniwala sa mga ganyan. Sinabi ni Vernon Steele, ang mga sakit sa mundong ito ay iba-iba at kakaiba, at ang metapisika ay isa ring uri ng tradisyonal na gamot. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga sakit na hindi matukoy ng mga diagnostic na medikal na instrumento. Kung sino mang ordinaryong tao ang nagsabi nito, si Seth Warren at ang iba pa ay agad silang nginisyan at kinukutya. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magsabi ng marami kung isa sa alang-alang ang tangkad ni Vernon Steele. Pinili na lang nilang huwag maniwala sa kanyang mga sinabi. Ngunit, nabigla si Flint Lockwood. Talagang sinabi ng Divine Dr. Steele ang parehong bagay sa batang iyon, si Manuel Bennett. Talaga bang sinapian siya ni Evil Chi? Maaaring hindi siya maniwala sa mga sinabi ni Manuel, ngunit kailangan niyang magtiwala sa sinabi ni Vernon Steele. Si Vernon Steele ay binigyan ng palayaw na, hari ng mahiwagang medisina, dahil mayroon siyang kaalaman at kadalubhasaan sa parehong tradisyonal na gamot at metapisika. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pagkatapos ay maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari, sabi ni Vernon Steele, na may walang malasakit na tono. Pagkatapos ay bumaling siya kay Susan Winslet at sinabing, Madam, paki-unbutton ang shirt ni Mr. Lesser. Oh, sige. Tumango si Susan Winslet, humakbang pasulong at mabilis na hinubad ang shirt ni Flint Lockwood.
Pagkaraan, binuksan ni Vernon Steele ang kanyang kahon ng gamot, kumuha ng isang set ng pilak na karayom, dinidisimpektahin ang mga ito, at pagkatapos ay nagsimulang maglapat ng acupuncture sa flintlock wood. Ang ginamit niya ay ang kanyang espesyal na kasanayan na Mysterious Tao 13 Acupuncture. Habang ipinapasok ang bawat pilak na karayom, biglang umitim ang dibdib ni Flint Lockwood, at kahit na mga tipak ng itim na chi ay lumutang sa mga pilak na karayom. Nang makita ito, lahat ng naruroon ay natulala. Oh my God, ano yun? Nahawa na ba talaga si Mr. Lesser ng evil chi? Hindi napigilan ni Seth Warren at ng iba pa ang mapasigaw sa gulat. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata. Ngunit nang maisip nila ang pagpapagamot sa kanya ni Vernon Steele, mabilis silang tumahimik. Maya-maya, nang may pasok na ang 13 pilak na karayom, binawi ni Vernon Steele ang kanyang kamay. Isang magandang kalahating oras ang lumipas. Ang itim na chi ay nawala, at ang kadiliman sa dibdib ni Flint Lockwood ay nawala din. Pinunasan ni Vernon Steele ang pawis sa noo at saka tinanggal ang mga silver needles. Matapos tanggalin ang mga karayom, sinabi ni Vernon Steele kay Susan Winslet, "Madam, mangyaring magdala ng isang mangkok ng malinaw na tubig." Okay. Tumango si Susan Winslet at saka nagdala ng isang mangkok ng malinaw na tubig. Nagsindi ng alcohol lamp si Vernon Steele at kumuha ng talisman, sinindihan ito, at inihagi sa bowl. "Madam, painumin ni Mr. Lesser ang tubig ng talisman at magiging maayos din siya." Nang makita ang itim na talismanic resido na lumulutang sa bowl, nagtanong si Susan Winslet, "Divine Dr. Steele, pwede ba talaga itong lasing?" "Oo naman." Tumango si Vernon Steele at sumagot, "Itong tubig na talisman ay may benepisyo lamang para kay Mr. Lesser, walang masama." "Well, okay." Sumunod naman si Susan Winslet, saka tinulungan si Flint Lockwood na umupo at inubos ang bowl ng talisman water. Pagkatapos uminom ng talisman water, makalipas ang ilang sandali. Huminga ng malalim si Flint Lockwood, at pagkatapos ay masayang sinabi, "Dr. Steele, mas gamaan ang pakiramdam ko, hindi na masikip ang dibdib ko, maayos na ang paghinga ko, at wala nang sakit." "Talaga, Mr. Lesser? Mas maganda ka talaga." Natuwa rin si Susan Winslet. "Oo, mas maganda talaga ako." Malakas na tumango si Flint Lockwood. Ang mga tao sa paligid nila Seth Warren at iba pa ay lubos na nabigla. Ito ay ganap na binawi ang kanilang dating pag-unawa sa medisina. Sinong mag-aakala na ang isang sakit ay mapapagaling sa ganoong paraan? "Dr. Steele, salamat sa pagligtas sa akin, lubos akong nagpapasalamat." "Pasasalamat na," sabi ni Flint Lockwood, pagkatapos ay bumaling kay Susan Winslet at inutusan, "Susan, pakibayaran ang bayad ni Dr. Steele." Okay. Tumango si Susan Winslet, handang sumulat ng tseke. Ngunit sa sandaling iyon, biglang napahawak si Flint Lockwood sa kanyang dibdib at napasigaw sa sakit, pagkatapos ay bumagsak sa kama. Kabanata 86, Kabanata 086, Humanap ng ibang eksperto. Bumagsak si Flint Lockwood sa kama, sumisigaw sa matinding paghihirap, at muling damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong. "Mr. Henwick! Mr. Lesser!" Nagulat lahat sina Susan Winslet at Seth Warren at napasigaw ng malakas. "Divine Dr. Steele, ano ang nangyayari? Hindi ba ayos lang si Mr. Henwick, bakit nagkaganito na naman siya?" Masyadong emosyonal si Susan Winslet at halos umiyak. "Tingnan ko." Kumunot ang noo ni Vernon Steele, at muli niyang kinuha ang palso ni Flint Lockwood. Makalipas ang ilang minuto, nagdilim ang mukha ni Vernon Steele at sinabing, "Ang masamang chi sa katawan ni Mr. Henwick ay malinaw na napatalsik ngayon lang, ngunit bakit may masamang chi muli na pumapasok sa kanyang katawan?" Divine Dr. Steele, mangyaring mag-isip ng solusyon ng mabilis. Lalong nabalisa si Susan Winslet. Muli namang nagsagawa ng Mysterious Tao 13 Acupuncture, si Vernon Steele. 13 pilak na karayom ang natusok sa 13 acupoint sa dibdib ni Flint Lockwood, at nagkaroon siya ng kaunting mga improvement, hindi na kasing sakit ng dati.
Matapos mailagay ang mga karayom, hindi na ito binunot ni Vernon Steele ngunit nagmamadaling sinabi, Madam, pansamantala ko lang makontrol ang pagkalat ng masamang chi sa katawan ni Mr. Lesser. Gayunpaman, natatakot ako na hindi ko ito ganap na gamutin gamit ang aking kasalukuyang mga kasanayan sa medikal. Kaya naman, pakiusap kay Madam na humanap ng ibang eksperto para gamutin si Mr. Lesser. Si Susan Winslet ay tumatakbo sa mga bilog, maghanap ng eksperto. Anong mga eksperto ang hahanapin? Si Dr. Holman at Dr. Clancy ay nasa pag-iisa. Si Dr. Hans ay dadalo sa isang pulong. Nasaan na ang mga eksperto sa River City? Masakit na sinabi ni Flint Lockwood, na nakahiga sa kama, Susan, tawagan mo ulit si Mr. Bennet, papalapit siya, dali, dali. Sige, sige. Paulit-ulit na tumango si Susan Winslet, at saka muling tinawag si Manuel Bennet. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang mga tawag, hindi nasagot ni Manuel Bennet. Naging balisa si Susan Winslet, Mr. Henwick, Mr. Bennet is not answering the phone. Sa oras na ito, nagdududa si Vernon Steele, Mr. Lesser, sino itong Mr. Bennet na sinasabi mo? Sumagot si Flint Lockwood, si Mr. Bennet ang taong nakapansin na dumaranas ako ng masamang chi na pumapasok sa aking katawan 3 araw na ang nakakaraan. Napansin niya 3 days ago. Biglang nagulat si Vernon Steele, nakita ba niya ito sa isang sulyap? Oo. Tumango si Flint Lockwood. Dalubhasa. Natuwa si Vernon Steele, kahit ako ay masusuri ko lang ito sa pamamagitan ng pagkuha ng pulso. Kung makikita ito ni Mr. Bennet sa isang sulyap, natatakot ako na si Mr. Bennet ay isang tunay na dalubhasa. Si Flint Lockwood ay lubos ding naniwala sa sinabi ni Manuel Bennet ngayon. Sinigawan niya si Susan Winslet, dahil hindi ka makalusot, magpadala ka ng isang tao para malaman kung nasaan si Mr. Bennet, at ikaw mismo ang mag-imbita sa kanya dito. Sige. Pumayag naman si Susan Winslet at nagmamadaling umalis. Kasabay nito, East Lake Park. Ang buong parke ay payapa at tahimik, na may magandang malinaw na tubig at magagandang tanawin. Tinutulak ni Manuel Bennet si Nancy Maddox sa tabi ng lawa para mamasyal at nakikipagkwentuhan habang sinusundan sila ni Sylvia Warren. Mr. Bennet, I heard that East Beauty Pharmaceuticals has been facing crisis after crisis recently. How is it going now? Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Nancy Maddox kay Manuel Bennet na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Sumagot si Manuel Bennet, huwag kang mag-alala, Miss Maddox, ang ganitong krisis ay wala kay Morris. At saka, kasama ako sa tabi ni Morris, malalagpasan natin ang bawat krisis na ito, kaya huwag mag-alala. Napabuntong hininga si Nancy Maddox at sinabing, Mr. Bennet, hindi mo alam, masyadong matigas ang ulo ni Morris. Kahit na ang kumpanya ay may mas malaking isyu, hindi siya humingi ng tulong sa iba, lalo na sa kanyang pamilya. Sinabi niya sa akin noon na gusto niyang umasa sa sarili niyang lakas para mapalago ang East Beauty Pharmaceuticals. Ngunit para sa isang babae na pamahalaan ng isang malaking kumpanya, hindi ito ganoon kadali. Tumawa si Manuel Bennet, kaya ako nandito. Tutulungan ko siya sa lahat ng paghihirap. Tumango si Nancy Maddox, oo, ang sarap makasama ni Sylvia. Naiinggit talaga ako sa inyong dalawa. Ngumiti si Manuel Bennet, Miss Maddox, hindi mo kami kailangang inggit. Kapag gumaling na ang paa mo, makikita mo rin ang kalahati mo. Siguro. Ibinaling ni Nancy Maddox ang kanyang tingin sa lawa, isang dampi ng kawalan ng kakayahan at komplikado ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa katunayan, pagkatapos ng panahong ito na magkasama, nagkaroon siya ng magandang damdamin para kay Manuel Bennet. Lalo na ang insidenteng nangyari sa mall hindi nagtagal na lalong nagpatibok ng puso niya para sa kanya. Siya ay palaging mahusay na protektado ng kanyang pamilya mula pagkabata, ngunit ang proteksyon ni Manuel Bennet ay iba. Gayunpaman, sa pag-aakalang ito ang nobyo ng sarili niyang matalik na kaibigan, maaari lamang nitong pigilan ang damdaming ito sa kanyang puso. Baka matapos gumaling ang binti niya at iwan niya si Manuel Bennet, maglalaho ang pakiramdam.
Mr. Bennet, you can call me Morris just like Sylvia does. Biglang nagsalita si Nancy Maddox. Ngumisi si Manuel Bennet, can I take this as you consider me your friend now? Manam. Tumango si Nancy Maddox. Sinabi ni Manuel Bennet, kung ganoon, huwag mo akong tawaging Mr. Bennet sa hinaharap. Maaari mo akong tawagin sa aking pangalan o Kuya Bennet. Sige, Kuya Bennet. Napatingin si Nancy Maddox kay Manuel Bennet, nakakunot ang gilid ng kanyang bibig, na nagpapakita ng matamis na ngiti. Nang makita ang kanyang ngiti, pansamantalang natulala si Manuel Bennet. Isang kaakit-akit na ngiti, mapang-akit na mga mata. Nakakataba ng puso. Umubo ng mahina si Manuel Bennet, saka tumingin sa malayo, let's go and see what's up ahead. Sa pagsasabing iyon, patuloy na itinulak ni Manuel Bennet si Nancy Maddox. Napabuntong hininga at umiling-iling si Sylvia Warren na nakasunod sa likuran. Matapos ang isang buong oras na paglalakad, nakakita si Manuel Bennet ng isang makulimlim na lugar upang makapagpahinga at bumili ng ilang bote ng tubig. Silang tatlo ay humihigop ng tubig at ninanamnam ang simoy ng hangin, medyo kontento na. Sa sandaling iyon, bilasan mo dyan. Isang nagmamadaling sigaw ang dumating. Tumingin si Manuel Bennet, nakita ang isang lalaki at isang babae na tumatakbo palapit sa kanila. Ang babae ay nakasuot ng cheongsam, ang kanyang figure curvy, at ang kanyang temperament outstanding. Nakasuot ng itim na suit ang lalaki, parang bodyguard. Kaya ang babaeng ito ay si Susan Winslet, at ang lalaki ay driver at bodyguard ni Flint Lockwood. Tumakbo si Susan Winslet, humihingal ng ilang hininga, ikaw ba si Manuel Bennet? Nakilala ang kanyang pamilyar na boses, agad na tumugon si Manuel Bennet, ikaw si Madam Livingston. Eksakto. Sumagot si Susan Winslet, pagkatapos ay nagsabi, ang Lesser Province ay nasa kritikal na kondisyon ngayon, at mayroon ka pa ring mood na maglaro dito. Halika, bilasan mo at sundan mo ako. Nang marinig ang mga salita ni Susan Winslet, napasimangot si Manuel Bennet, Madam Livingston, sa tingin mo ba nasa mood akong makipaglaro? Ang lahat ba ay dapat na umiikot sa iyong asawa? At gusto ko talagang itanong, wala bang nagturo sa iyo kung ano ang pagiging magalang? Agad namang nagalit si Susan Winslet, napag-alitan, how dare you, you little brat, try to teach me a lesson. Sino ka sa tingin mo? Sa ganitong paraan mo, duda ako na ang iyong mga kasanayang medikal ay talagang makakatulong. Tsaka kung hindi lang ako pinilit ni Mr. Henwick na puntahan kita, hindi na sana ako sasama. Na parang walang makakapagpagaling kay Mr. Henwick maliban sa iyo. Malamig na sinabi ni Manuel Bennet, kung napakababa ng tingin mo sa akin, dapat humanap ka ng iba. Kabanata 87, Kabanata 087, hindi pinahahalagahan ang mga pabor. Sa ngayon, naunawaan na nina Nancy Maddox at Sylvia Warren ang nangyayari. Nakaramdam din sila ng sama ng loob sa inasta ni Susan Winslet ngunit hindi na sila nagsalita pa. Anak, sasama ka ba o hindi? Si Susan Winslet ay lalong naiinip. Hindi pinansin ni Manuel Bennet ang babae, tahimik lang siyang humigop ng tubig. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Manuel Bennet, nagalit si Susan Winslet, iniwas ang kanyang kamay at sinabing, alisin mo siya. Oo, madam. Sumagot ang bodyguard na malapit at dirdiretsyong naglakad patungo kay Manuel Bennet. Mataimtim na nagsalita ang bodyguard, anak, sumama ka sa amin sandali. Paano kung ayaw ko? Pinaikit ni Manuel Bennet ang kanyang mga mata at nagtanong. Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Matigas na boses ang sabi ng bodyguard, saka diretsyong lumapit para hawakan ang balikat ni Manuel Bennet. Sa sandaling iyon inabot ng bodyguard. Hinawakan ni Manuel Bennet ang palso ng bodyguard gamit ang kanang kamay, at saka biglang pinisil. Arg! Malungkot na sigaw ng bodyguard dahil sa sakit. Ang kanyang mga mata ay tumigas. Itinaas niya ang kaliwang kamay at sinubukang hawakan muli si Manuel Bennet. Isang malamig na nguso ang pinakawalan ni Manuel Bennet at pinalayas. Nagkaroon ng muffled thud, at ang bodyguard ay napaatras at kalaunan ay lumapag ng ilang metro ang layo.
Si Susan Winslet sa gilid ay lubos na natulala. Tandaan, ang bodyguard na ito ay isang retiradong sundalo ng espesyal na puwersa na may malakas na kasanayan sa militar, minsang niresolba ang mga krisis para sa Flint Lockwood sa maraming pagkakataon. Ngunit hindi niya inaasahan na ang sundalo ng espesyal na puwersa ay magiging napakahina sa harap ng batang ito. Bumangon din ang bodyguard, nakahawak sa dibdib, nakatingin kay Manuel Bennett na puno ng pagpipitagan ang mga mata. Walang duda na ang batang ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Lumingon si Manuel Bennett kay Susan Winslet at malamig na sinabi, "Madam Livingston, ganito ba ang pag-imbita mo ng mga tao? Kung hindi mo sila makumbinsi, pumipilit ka. Ang yabang ng ugali." Nakita ni Susan Winslet na hindi uubra ang paggamit ng dahas, kaya sinubukan niya ang mas mataktikang diskarte, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Anak, basta sumama ka sa akin, gamutin mo ang asawa ko, handa akong bayaran ka ng 5 milyon. Magwala ka." Isang salita lang ang isinagot ni Manuel Bennett, "Get lost." 8 milyon. Tinaasan ni Susan Winslet ang presyo. Hindi siya naniniwala na may makakalaban sa pera. "Magwala ka." Sigaw ulit ni Manuel Bennett. 10 milyon. Si Zhang Shukon ay muling nagtaas ng presyo, "Anak, ang 10 milyon ay hindi maliit na halaga. Hindi mabilang na tao ang hindi maaaring kumita ng ganoon kalaking pera sa buong buhay nila." Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Susan Winslet, "At saka, kung mapapagaling mo ang aking asawa, makukuha mo ang kanyang pabor, na gagawing mas madali ang mga bagay para sa iyo sa hinaharap. Magwala ka." Muling sigaw ni Manuel Bennett, mas malakas ang boses, parang kulog. Hanggang sa puntong ito, hindi pa rin natatanto ng babae ang kanyang pagkakamali, sinusubukan pa ring manipulahin ang mga tao gamit ang pera at kapangyarihan. "Ikaw, hindi nagpapahalaga sa mga pabor." Itinuro ni Susan Winslet si Manuel Bennett, saka ikanaway ang kanyang kamay, "Let's go." With that, umalis si Susan Winslet kasama ang bodyguard. Nang makaalis na si Susan Winslet, tumingin si Nancy Maddox kay Manuel Bennett at sinabing, "Mr. Bennett, bagamat hindi maganda ang ugali ni Madam Livingston sa paghingi ng tulong, ang pagtanggi mo ay maaaring makasakit sa lesser province. So paano kung masaktan ko sila?" Manuel Bennett looked disdainful, "Ngayon sila ang humihingi ng tulong sa akin, hindi ako ang humihingi sa kanila. Kung nais nilang humingi ng tulong, dapat silang magkaroon ng naaangkop na saloobin." Tama si Mr. Bennett. Si Sylvia Warren ang pumalit sa usapan, "Kapag humingi ka ng tulong sa iba, kailangan mong magkaroon ng tamang saloobin. Marami na akong nakitang video ng mga babae na niloloko ang kanilang asawa. Si Madam Livingston ay isang tipikal na halimbawa ng gayong babae." Walang magawa si Nancy Maddox, "Mr. Bennett, hindi mo ba talaga siya gagamutin?" Sumagot si Manuel Bennett, "Kapag naging sinsero ang kanilang saloobin, sisimulan ko ng gamutin." Pagkatapos umalis sa East Lake Park, bumalik si Susan Winslet sa Villa No. 6, Mountain Viewing Villa. Nang makitang pumasok si Susan, nag-aalalang nagtanong si Flint Lockwood, "Susan, nandito ba si Mr. Bennett?" Hindi siya." Malungkot na sinabi ni Susan Winslet, "Ang batang iyon ay talagang hindi marunong magpahalaga sa kabaitan. Ako mismo ang nagpunta upang imbitahan siya, ngunit tumanggi siyang pumunta, at tahasang sinabi na hindi lahat ay kailangang magsilbi sa amin, at maghanap tayo ng ibang mga eksperto." Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Flint Lockwood, nakaramdam ng sobrang inis. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Bill Sheehan noon na si Manuel Bennett ay prangka, mapagbigay, at may mahabagin na puso ng isang doktor, hindi tulad ng inilarawan ni Susan. Dahil kaya sa hindi niya paniniwala kay Bennett 3 araw na ang nakalipas kaya nagalit si Bennett. Sa pag-iisip tungkol dito, sinabi ni Flint Lockwood, "Susan, tawagan ka agad si Mr. Sheehan para lumapit. Si Mr. Sheehan ay may mabuting pakikitungo kay Mr. Bennett, at dapat niyang bigyan ng mukha si Mr. Sheehan." Sinabi ni Susan Winslet, "Matandang Lockwood, nagpaplano ka pa bang imbitahan ang batang iyon? Napakayabang niya kaya hindi siya maimbitahan."
Iritadong sinabi ni Flint Lockwood, tawagan mo na lang, at itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikon. Fine, fine, tatawagan ko. I think you'll never turn back until you hit a wall. Nagsalita si Susan at saka kinuha ang kanyang mobile phone para tawagan si Bill Sheehan. Hindi nagtagal. Nagmamadaling pumasok si Bill Sheehan sa kwarto. Nang makita si Flint Lockwood na nakahiga sa kama, mabilis na naglakad si Bill Sheehan, nagbago ang mukha, Kuya Lockwood, anong nangyari sa iyo? Sinabi ni Vernon Steele, si Mr. Lesser ay sinapian ng Evil Chi, at ito ay lubhang mapanganib ngayon. Ah! Biglang nagulat si Bill Sheehan, talagang sinapian ni Evil Chi. 3 araw na ang nakalipas, sinabi ni Manuel Bennett na ang Flint Lockwood ay sinapian ng Evil Chi, at aatake ito sa loob ng 3 araw. Gaya ng inaasahan, tama si Dr. Bennett. Mapait na ngumiti si Flint Lockwood, oo, hindi ako naniwala noong una, ngunit ngayon kailangan ko na. Kuya Lockwood, hindi ba binigay ko sa iyo ang phone number ni Dr. Bennett? Bakit hindi mo tinawagan si Dr. Bennett? Naguguluhang tanong ni Bill Sheehan. Tumawag ako, syempre tumawag ako. Susan Winslet interrupted, hindi lang ako tumawag, I personally went to invite him, but he's so arrogant and aloof that he refused to come. Hindi tama iyon. Mukhang naguguluhan si Bill Sheehan, ate, si Dr. Bennett ay hindi ang uri ng tao na magmamataas o makikialam. Hindi kaya ito ay hindi pagkakaunawaan. Kumikislap ang mga mata ni Susan Winslet, at hindi siya masyadong nagsalita, dahil natural na hindi niya aminin na problema niya iyon. Sinabi ni Flint Lockwood, little brother, kaya kita tinawagan. Gusto kong tulungan mo akong imbitahan si Mr. Bennett. Sige, iimbitahan ko si Dr. Bennett. Sumang-ayon si Bill Sheehan nang walang pag-aalinlangan, pagkatapos ay umalis sa villa. East Lake Park. Si Manuel Bennett ay nakaupo sa isang upuang bato, tahimik na pinagmamasdan ang malayong lawa. Kakatawag lang ni Bill Sheehan sa kanya, pupunta daw siya. Makalipas ang ilang sandali, Dr. Bennett. Tumakbo si Bill Sheehan. Nang makitang nandoon din si Nancy Maddox, nakangiting bati ni Bill Sheehan, Miss Maddox, nandito ka rin. Hello, Mr. Sheehan. Ngumiti si Nancy Maddox at tumango. Lumingon si Manuel Bennett kay Bill Sheehan at sinabing, Mr. Sheehan, nandito ka ba para mamagitan kay Mr. Lesser? Sumagot si Bill Sheehan, oo, Dr. Bennett, hiniling sa akin ni Brother Lockwood na pumunta at anyayahan ka. Hindi maganda ang kalagayan ni Brother Lockwood ngayon, kaya pakiusap, tulungan mo siya, at huwag ka nang magalit kay Brother Lockwood. Umiling si Manuel Bennett, hindi ako galit kay Mr. Lesser. Mukhang naguguluhan si Bill Sheehan, kung ganoon, bakit hindi ka tumulong ng imbitahan ka ni Hipag? Kabanata 88, Kabanata 088, Ganap na gumaling. Ngumisi si Manuel Bennett at sinabing, iyon ba ang tinatawag niyang imbitasyon? Ano ba talaga ang nangyari? Naramdaman din ni Bill Sheehan na may mali. Commissioner, ito ang nangyari. Sinabi ni Nancy Maddox kay Bill Sheehan ang nangyari. Matapos makinig sa mga salita ni Nancy Maddox, sa wakas ay naunawaan ni Bill Sheehan ang nangyari. Bumantong hininga siya at sinabing, sobra talaga ang ginawa ni sister-in-law, hihingi ako ng tawad para sa kanya. Dr. Bennett, mangyaring bigyan ako ng ilang mukha at tulungan si Brother Livingston. Hindi na talaga kayang kumapit ni Kuya Livingston. Bukod dito, si Brother Livingston ay talagang isang mabuting tao. Marami siyang nagawang magagandang bagay para sa River City at maging sa buong South City Province. Halimbawa, ang pagtatatag ng South City Charity Foundation, ang pagpapabuti ng mga kondisyon ng River City Welfare Institute, at ang pagbuo ng River City Slum. Nang marinig ang mga salita ni Bill Sheehan, naantig din si Manuel Bennett. Tila si Flint Lockwood ay talagang isang mabuting tao na nakinabang sa mga tao. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Manuel Bennett, dahil ikaw ang personal na dumating upang imbitahan ako, Mr. Sheehan, natural na bibigyan kita ng mukha, at sasama ako sa iyo. Masayang sinabi ni Bill Sheehan, salamat, Dr. Bennett.
Lumingon si Manuel Bennett kay Nancy Maddox at sinabing, Morris, bakit hindi muna kayo umuwi ni Assistant Warren? Hindi na kailangan. Umiling si Nancy Maddox at sinabing, mamaya, dumiretso kami ni Sylvia Warren sa East Beauty Pharmaceuticals para samahan si Lightbrow, mahahanap mo kami doon pagkatapos mo ng trabaho. Sige. Tumango si Manuel Bennett at iniwan ang kanyang sasakyan, saka sumakay sa kotse ni Bill Sheehan at umalis sa parke. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila sa Villa No. 6, Mountain Viewing Villa. Pagkababa ng sasakyan, sinundan ni Manuel Bennett si Bill Sheehan sa loob ng villa. Pagdating nila sa silid sa ikalawang palapag, malakas na sinabi ni Bill Sheehan, Brother Livingston, nandito na si Dr. Bennett. Ilang saglit, lahat ng mata sa kwarto ay napalingon sa kanila. Nang makita nila sina Manuel Bennett, Vernon Steele, Seth Warren at iba pa ay mukhang nagulat silang lahat. Bagamat narinig nila mula kay Flint Lockwood na si Manuel Bennett ay isang binata, hindi nila inasahan na mas bata pa ito sa inaakala nila. Hindi nila maiwasang magduda, eksperto ba talaga ang binatang ito? Meron ba talaga siyang medical skills? Mr. Bennett, ang hirap mo talagang imbitahin. Malumanay na sabi ni Flint Lockwood na may bakas ng dissatisfaction sa kanyang tono. Si Manuel Bennett ay hindi nagsalita ng may pagpapakumbaba o mayabang, Mr. Lesser, kung naging magalang ang iyong paanyaya, mas maaga akong dumating. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Flint Lockwood. Sinabi ni Manuel Bennett, tanungin mo ang iyong asawa. Susan, anong nangyayari? Naramdaman ni Flint Lockwood na may problema at tumingin kay Susan Winslet. Ako. Nauutol na sabi ni Susan Winslet at hindi naglakas loob na magsalita. Hinikayat ni Flint Lockwood si Bill Sheehan, Little Brother Sheehan, sabihin mo sa akin, ano ang eksaktong nangyari? Well, hindi magandang sabihin. Nag-alinlangan si Bill Sheehan. Sabi ni Flint Lockwood, Little Brother Sheehan, ano ang relasyon natin, sabihin mo lang sa akin. Napabuntong hininga si Bill Sheehan at hindi nagpalaki. Matapat niyang sinabi kay Flint Lockwood ang sitwasyon. Matapos makinig sa mga salita ni Bill Sheehan, biglang nagalit si Flint Lockwood. Tinitigan niya ng masama si Susan Winslet at umungol, Susan, hiniling ko sa iyo na imbitahan si Mr. Bennett, at ganito mo siya inimbitahan. Gusto mo na lang akong mamatay, hindi ba? Hindi. Natarante si Susan Winslet at sinabing may masamang ekspresyon, nababalisa lang ako noon, kaya hindi ko pinansin ang tono ko. Problema ba ito sa tono? Ito ay malinaw na isang problema sa saloobin. Sinabi ko sa iyo noon na huwag mong gamitin ang iyong kapangyarihan para mang-api ng mga tao. Galit na galit si Flint Lockwood kaya kumabog ang kanyang dibdib, at nagsimula siyang umubo ng marahas. Stop talking, alam kong mali ako. Namula ang mga mata ni Susan Winslet, at walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Bamulong si Flint Lockwood, bakit ka umiiyak? Bilasan mo at humingi ng tawad kay Mr. Bennett. Pinunasan ni Susan Winslet ang kanyang mga luha at tumingin kay Manuel Bennett, napigil ang pag-iyak, Mr. Bennett, pasensya na, nagkamali ako, pakiligtas si Mr. Lockwood. Hinaway-kaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, kalimutan mo na, mag-focus na lang tayo sa paggagamot sa sakit. Habang nagsasalita siya, naglakad si Manuel Bennett sa tabi ng kama. Sinulyapan niya ang 13 pilak na karayom sa dibdib ni Flint Lockwood at curious na sinabi, hindi ba ito ang Mysterious Dow 13 acupuncture? Ha! Natigilan si Vernon Steele, anak, alam mo ba ang Mysterious Dow 13 acupuncture? Oo naman. Tumango si Manuel Bennett, hindi ko lang alam ang tungkol dito, ngunit maaari rin akong magsagawa ng Mysterious Dow 13 acupuncture. Bagamat kapaki-pakinabang ang Mysterious Dow 13 acupuncture, para maalis ang evil chi, medyo espesyal ang kondisyon ni Mr. Lockwood, at hindi ito gagana sa sarili nitong. Oh! Naging interesado si Vernon Steele, so how should we treat it? Panoorin mong mabuti. Walang pakialam na sabi ni Manuel Bennett, pagkatapos ay pinitik ang kanyang palso at binawi ang mga pilak na karayom mula sa dibdib ni Flint Lockwood.
Kaagad, pinakilos niya ang kanyang truchi, at pamitik ang kanyang kanang kamay. Whoosh! Isang pilak na karayom ang sumipol, tumpak na tumusok sa isa sa mga acupoint sa dibdib ni Flint Lockwood. Ang pilak na karayom ay nagbuga ng nakasisilaw na gintong liwanag at nagsimulang manginig ng marahan. Ito ay air transport needles. Hindi napigilan ni Vernon Steele na mapasigaw, biglang naging excited. Natigilan lahat sina Bill Sheehan, Susan Winslet, at Seth Warren. Ang kanilang nasaksihan ay talagang hindi maisip, na nag-iwan sa kanila ng hindi kapani-paniwalang pagkagulat. Bagamat alam ni Bill Sheehan na si Manuel Bennett ay may pambihirang kakayahan sa medisina, hindi niya nakitang ginagamot niya ang kanyang anak na babae. Tutal, nasa operating room noon si Manuel Bennett. Ngayong nakita niya ito ng sarili niyang mga mata, hinangaan niya si Manuel Bennett mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Lihim ding naalarma si Susan Winslet, maaaring ang batang ito ay ang Divine Doctor. Nang hindi binibigyang pansin ang lahat, patuloy na ipinasok ni Manuel Bennett ang mga pilak na karayom sa dibdib ni Flint Lockwood. Nang mailagay ang ika-9 na karayom na pilak, binawi niya ang kanyang kamay. Nang makita ang 9 na pilak na karayom sa dibdib ni Flint Lockwood, nanginginig sa tuwa si Vernon Steele. Pwede bang? Ito kaya ang maalamat na acupuncture technique. Heavenly Road 9 Needles. Sinulyapan ni Manuel Bennett si Vernon Steele, matanda, may kaalaman ka nga. Dr. Bennett, ito si Vernon Steele, isa sa 4 na mahusay na Divine Doctor ng River City, na kilala bilang Harry ng mahiwagang medisina. Pakilala ni Bill Sheehan. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, Mr. Steele, sa palagay mo, paano kumpara ang iyong kakayahan sa medisina sa aking 2 disipulo? Tinanong ni Vernon Steele, sino ang iyong mga disipulo? Sinabi ni Manuel Bennett, tulad mo, sila ay mga banal na doktor sa River City, sina Joan Holman at Cyril Clancy. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Vernon Steele, kaya ikaw ang sinabi nilang nag-submit sila bilang isang apprentice sa isang banal na doktor. Oo, ako ito. Tumango si Manuel Bennett. Sumigaw si Vernon Steele, upang magawang kusang loob na magsumite sina Mr. Hefner at Mr. Cowell bilang mga apprentice, dapat na talagang naabot ng iyong mga kasanayang medikal ang tugatog. Hindi naman masama. Sagot ni Manuel Bennett at saka tumangala kay Flint Lockwood. Sa puntong ito, sa panginginig ng 9 na pilak na karayom, ang mga hibla ng itim na evil chi ay lumutang sa mga karayom. Nang tumigil sa panginginig ang lahat ng 9 na pilak na karayom, ang evil chi sa katawan ni Flint Lockwood ay ganap na naalis. Kaagad, ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay at binawi ang mga pilak na karayom. Tapos na ba? Tanong ni Vernon Steele. Tinanong ni Manuel Bennett si Flint Lockwood, Mr. Lockwood, ano ang nararamdaman mo? Huminga ng malalim si Flint Lockwood at gulat na sinabi, it's all better, completely better. Kabanata 89, Kabanata 089, Medicine King Cauldron. Dahil doon, gamulong kaagad si Flint Lockwood mula sa kama, naglakad ng ilang hakbang, at iniunat ang kanyang katawan. Mas maganda na siya ngayon. Diyos ko, ito ay hindi kapani-paniwala. Mauulit pa ba? Si Seth Warren at ang mga doktor ay nag-usap sa mahinang boses, halata ang kanilang pagkagulat. Kung iisipin, ilang sandali lang ang nakalipas, si Flint Lockwood ay nasa kanyang huling hininga, at ngayon ay nakatayo na siya at naglalakad. Sinabi ni Vernon Steele, Dr. Bennett, tumulong din ako na paalisin ang evil chi mula sa katawan ni Mr. Lockwood ngayon lang, ngunit hindi nagtagal, pumasok muli ang evil chi sa kanyang katawan. Sumagot si Manuel Bennett, syempre, ang katawan ni Mr. Lockwood ay maaaring pinatalsik ang evil chi, ngunit ang pinagmula ng evil chi ay hindi naalis. Ang pinagmula ng evil chi. Nagulat si Vernon Steele, hindi lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ni Manuel Bennett. Sundan mo ako. Sabi ni Manuel Bennett, at saka lumabas ng kwarto. Sinundan siya ni Flint Lockwood at nang iba papalabas ng silid at sa katabing study. Mr. Bennett, may problema ba sa pag-aaral ko? Nagdududang tanong ni Flint Lockwood. Sa halip na sumagot, dumiretso si Manuel Bennett sa bookshelf,
Ang mga mata ay bumagsak sa isang maliit na bronze cauldron na kasing laki ng basketball. Kinuha niya ang kaldero at tinanong si Flint Lockwood, Mr. Lockwood, saan nanggaling itong kaldero? Sinabi ni Flint Lockwood, ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan para sa aking kaarawan ilang buwan na ang nakalipas. Kinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at sinabing, Mr. Lockwood, tila ayaw ng iyong kaibigan na buhayin ka. Ano? Si Flint Lockwood ay natakot, Mr. Bennett, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Manuel Bennett, ang kalderong ito ay ang pinagmulan ng Evil Chi. Ang kaldero ay orihinal na nahukay mula sa lupa at naglalaman ng Evil Chi. Kadalasan, ang dami ng Evil Chi na ito ay walang gaanong epekto sa mga tao. Gayunpaman, may nag-set up ng spell dito upang paikliin ang Evil Chi, partikular na nagtatarget sa iyo. Ngayon, sinisipsip ng cauldron ang Evil Chi mula sa langit at lupa araw-araw, tahimik na inililipat ito sa iyong katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, balot ka sa Evil Chi at direktang mamamatay. Kahit na ang isang coroner ay hindi matukoy ang dahilan at iisipin na lang na bigla kang namatay. Ito. Si Flint Lockwood ay bumuhos sa malamig na pawis, nakakuyom ang kanyang mga kamao sa galit. Kuya, sino ang nagtatangkang saktan ka? Masyadong walang awa yan. Seryosong tanong ni Bill Sheehan. Mr. Sheehan, huwag ka na magtanong. Bumantong hininga si Flint Lockwood, isang malamig na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Sige, tutulungan kitang masira ang spell sa kaldero ngayon. Nagsalita si Manuel Bennett, pagkatapos ay inihagis ang kaldero sa hangin. Kaagad, pinakilos niya ang True Chi sa loob ng kanyang katawan, itinaas ang kanyang kanang kamay nang magkadikit ang kanyang hintuturo at gitnang mga daliri, gumuhit ng mga simbolo sa hangin. Sa isang iglap, lumitaw sa kawalan ang mga simbolo ng Golden Dragon, nagniningning na may nakasisilaw na gintong liwanag, nakabulag sa mga mata. Pagguhit ng mga simbolo sa hangin. Sumigaw muli si Vernon Steele, yung mga nakaabot lang sa napakataas na antas sa arcane arts ang makakagawa nito. Siya mismo ay baguhan pa lamang sa arcane arts. Lahat ng naruroon ay natulala, pakiramdam na parang lahat ng nasa harap nila ay hindi totoo. Si Manuel Bennett ay patuloy na gumuhit ng siyam na simbolo at pagkatapos ay inilabas ang mga ito ng sabay-sabay. Sa isang segundo, whoosh whoosh whoosh. Ang 9 Golden Dragon symbols ay sumirit, tulad ng siyam na gininto ang ilaw na tumatawid sa kalangitan, na nakasisilaw sa mga mata. Kinokontrol niya ang 9 Heavens Dragon Seal, na maaaring sugpuin ang lahat ng masasamang bagay sa mundo. Matapos lumipad palabas ang siyam na simbolo, direkta nilang binalot at pinigilan ang maliit na tripod. Boom boom boom. Ang bawat pagsugpo ay sumabog na may isang muffled na kulog, nanginginig ang eardrums ng lahat ng naruroon. Biglaan. Whoosh whoosh whoosh. Sa pag-aaral, umihip ang malamig na hangin, at isang nakakatakot na Evil Chi ang bumulwak mula sa bibig ng tripod. Ang temperatura sa pag-aaral ay tila bumaba sa zero, na nagpapanginig sa lahat. Tumagal ito ng mahigit 10 minuto. Noon lamang ganap na napaalis ang Evil Chi mula sa maliit na tripod. Ang 9 Golden Dragon symbols ay naglaho rin sa kalangitan. Sa isang tunog, nahulog sa lupa ang maliit na tripod. Sinabi ni Manuel Bennett, Mr. Lesser, ang Evil Chi sa loob ng maliit na tripod na ito ay ganap nang naalis. Ang maliit na tripod na ito ay hindi na nakakapinsala at isa na lamang na ordinaryong antik. Si Flint Lockwood, na mayroon ng anino sa kanyang puso, ay tumawag sa kanyang bodyguard at sinabing, itapon mo ang bagay na ito, mas malayo ang mabuti. Kinuha ng bodyguard ang maliit na tripod at naghanda ng umalis. Gayunpaman, biglang naramdaman ni Manuel Bennett ang isang malakas na pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya mula sa maliit na tripod. Hindi niya ito maramdaman kanina dahil sa presensya ni Evil Chi. Ngayong napatalsik na ang Evil Chi, naramdaman niya ang pabago-bago ng espiritual na enerhiya sa maliit na tripod. Maghintay. Mabilis niyang tinawag ang bodyguard. Mr. Bennett, anong problema? Naisip ni Flint Lockwood na mayroon pa ring issue. Kinuha ni Manuel Bennett ang maliit na tripod mula sa bodyguard,
At matapos itong maramdamang mabuti, bigla siyang nabigla. Hindi lang niya naramdaman ang pag-iiba-iba ng Heavenly Earth Spiritual Chi sa loob ng tripod kundi naramdaman din niya ang pag-iiba-iba ng Spiritual Chi ng iba't ibang medicinal materials. Ito kaya ang Medicine King Cauldron. Ayon sa alamat, ang Divine Doctor na si Lawrence Steele ay mayroong bronze cauldron na espesyal na ginawa para sa pill refinement at kumukulong gamot. Dahil sa pagsipsip ng napakaraming drug properties at Heavenly Earth Spiritual Chi, ang maliit na tripod ni Lawrence Steele ay nagkaroon din ng espiritualidad, naging isang kayamanan, na pinangalanang Medicine King Cauldron. Dati, inisip niya na ang alamat ng Medicine King Cauldron ay isang pagmamalabas, ngunit ngayon alam na niya na ang Medicine King Cauldron ay tunay na umiral. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang pinatalsik ng kanyang 9 dragon symbols ang evil chi ngayon kundi na-activate din ang spirituality ng Medicine King Cauldron. Kung hindi, hindi niya matutuklasan na ito ang maalamat na Medicine King Cauldron. Huminga ng malalim si Manuel Bennett at sinabi kay Flint Lockwood, Mr. Lesser, ang maliit na tripod na ito ay isang kayamanan. Sayang talaga kung itapon ito. Bakit hindi mo ibigay sa akin? Kailangan niya ng kaldero para sa pill refinement ngayon at iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ang Medicine King Cauldron. Bukod dito, bukod sa pill refinement at kumukulong gamot, ang Medicine King Cauldron ay may iba pang gamit na naghihintay na matuklasan. Ikanaway ni Flint Lockwood ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Bennett, kung gusto mo, kunin mo na lang. Nagpasalamat si Manuel Bennett sa kanya, kung gayon, salamat Mr. Lesser. Sinabi ni Flint Lockwood kay Susan Winslet, Susan, bilasan mo at bigyan si Mr. Bennett ng 10 milyon. Sige. Tumango si Susan. Ngayon, taos-puso niyang hinangaan ang husay ni Manuel Bennett sa medisina at wala na ang yabang niya noon. Mabilis siyang nagsulat ng tseke at magalang na ibinigay, na nagsasabing, Mr. Bennett, mali ako noon. Hindi ako dapat naging bastos sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Sa hinaharap, kung kailangan mo ng aming tulong sa anumang bagay, tiyak na gagawin namin ang aming makakaya. Tumango si Manuel Bennett at naunawaan na tunay na napagtanto ni Susan ang kanyang pagkakamali. Hindi siya nagdamdam at sinabing, Madam Livingston, nag-alala lang po kayo sa treatment ni Mr. Lesser kanina. Naiintindihan ko po. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin, Mr. Bennett. Namumula ang mga mata ni Susan habang nakayuko ng malalim kay Manuel Bennett. Tumingin si Flint Lockwood kay Manuel Bennett nang may pagpapahalaga sa kanyang mga mata. Hindi tinanggap ni Manuel Bennett ang tseke at sinabing, kumuha na ako ng kayamanan kay Mr. Lesser, kalimutan na natin ang pera. Kabanata 10, Kabanata 090, Don't Let Me Find You. Nagkunwaring galit si Flint Lockwood at sinabing, Kuya Bennett, kung hindi mo ito tatanggapin, ibig sabihin hindi mo iginagalang ang iyong kuya. Dahil dito, dahil hinangaan at iginagalang niya si Manuel Bennett, direktang tinawag siya ni Flint Lockwood bilang, Little Brother. Ginawa niya ito, syempre, para maging kaibigan ni Manuel Bennett. Ito ay walang iba kundi kapaki-pakinabang na maging kaibigan ng isang mahuhusay na Divine Doctor. Sige, dahil sinabi ni Kuya Livingston, tatanggapin ko. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at kinuha ang tseke. Pagkatapos nito, binayaran din ni Susan Winslet si Vernon Steele ng 5 milyong reward. Hindi man lang ito nilingon ni Vernon Steele at basta na lang isinilid sa kanyang bulsa, saka naglakad patungo kay Manuel Bennett na nakangiti. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Dr. Bennett, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ano ito? Sinulyapan ni Manuel Bennett si Vernon Steele, pakiramdam na may masamang intensyon ang matanda. Humalaklak si Vernon Steele, Dr. Bennett, dahil tinanggap mo na si Mr. Hefner at Mr. Cowell bilang mga apprentice mo, bakit hindi mo rin ako tanggapin? Ah! Hindi nakaimik si Manuel Bennett, gusto mo rin akong maging apprentice. Oo, oo, oo. Paulit-ulit na tumango si Vernon Steele. Manuel Bennett pursed his lips, I'll consider it. Tumawa si Vernon Steele, okay, take your time. Hindi ako nagmamadali. Sa sandaling ito,
Tiningnan ni Flint Lockwood ang oras at sinabing, lahat, lampas 4 p.m. na ngayon. Mamaya, iimbitahan ko ang lahat sa hapunan, at sana ay biyayaan ako ng lahat sa kanilang presensya. Tumingin si Bill Sheehan kay Manuel Bennett at tumawa, Dr. Bennett, hindi namin natapos ang aming mga inumin noong nakaraan, kaya kailangan naming bumawi para sa oras na ito, tama? Sige. Tumango si Manuel Bennett, gayunpaman, kailangan ko munang pumunta sa East Beauty Pharmaceuticals para kunin ang aking mapapangasawa at si Miss Maddox. Tumawa si Flint Lockwood at ikanaway ang kanyang kamay, no problem, the more, the merrier. Pagkatapos, umalis si Manuel Bennett at ang kanyang partido sa villa at dumiretso sa East Beauty Pharmaceuticals. Kasabay nito, sa isang tiwangwang kagubatan sa bundok sa East Nation. Ang lugar ay kaakit-akit, na may malinaw na tubig at masaganang espiritual na enerhiya. Sa sandaling ito, sa isang kuweba, isang matandang Daos na nakasuot ng itim na damit na may balbas ay naglilinang. Ngunit sa sandaling ito, ang matandang Daos ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay namula, at nagluwa ng isang subo ng dugo. Napahawak siya sa kanyang dibdib at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sino? Sino ito? Sino ang makakasira sa mysterious Dr. Gatherer's curse, na inilatag ko? At saktan pa ako. Sa isang galit na dagandong, ang nakakatakot na itim na evil chi ay umungol mula sa kanyang katawan. Boom boom boom. Ang nakapalibot na mga pader ng bundok ay sinabog ng mga butas, at ang mga bato ay naagnas ng husto. Sumilay sa kanyang mga mata ang isang mesensi ng hangarin sa pagpatay, at sumigaw siya, huwag mo akong hahanapin. Kung hindi, dudurugin kita. River City. Bandang 5 p.m. East Beauty Pharmaceuticals. Kaninang umaga, nagpadala ang Administration for Industry and Commerce ng isang tao upang siyasatin ang mga file at materyales ng East Beauty Pharmaceuticals sa panahong ito. Kaya naman, dumating si Julia Stewart sa kumpanya ng madaling araw upang makipagtulungan sa inspection kasama ang mga empleyado. Sa tanggapan ng Pangulo. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may urong na hairline at isang mabilog na figure ang nakaupo habang nakakross ang mga paa, masayang humihigop ng tsaa at tumitingin sa isang dokumento. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ang pinuno ng pangkat na namamahala sa inspection, si Alan West. Si Julia Stewart, Nancy Maddox, at Sylvia Warren ay tahimik na nakaupo sa malapit. Nang matapos ni Alan West ang pagbabasa ng isang dokumento, sinabi ni Julia Stewart, Team Leader West, tulad ng sinabi ko, ang aming kumpanya ay palaging sumusunod sa batas, at walang mga problema. Mula nang dumating si Alan West at ang kanyang team, isang araw na silang nananatili rito, pinananatiling abala ang mga empleyado ng kumpanya at lubhang nakaaapekto sa mga normal na operasyon ng kumpanya. Kaya, medyo nabalisa siya, ngunit hindi makapagsalita ng marami. Inaasahan lang niyang makakaalis si Alan West sa lalong madaling panahon. Tinamaan ni Alan West ang kanyang mga labi at sinabing, President Stewart, huwag kang mag-alala. Kapag natapos na natin ang ating inspection, natural tayong aalis. Tsaka pag-isipan mo. Napakalaki ng iyong kumpanya, at napakaraming file ng kumpanya. Paano natin tatapusin ang pagsisiyasat sa kanilang lahat sa isang araw? So, babalik ulit ako bukas. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin, gawin mo lang ang iyong negosyo. Ito. Naiwang tulala si Julia Stewart. Hindi lang isang araw sila nag-inspection, babalik din sila bukas para ituloy ang pag-inspection. Ito ay malinaw na sinasadyang panliligalig. Ang pangunahing bagay ay hindi niya sinaktan si Alan West. Kagagawan kaya ni Silas Jordan. Sa pag-iisip nito, naging malamig ang mukha ni Julia Stewart. Tila hindi na makapaghintay si Silas Jordan na sugpuin ang East Beauty Pharmaceuticals. Lalong kailangan niyang tiisin ito. Hindi na nakayanan ni Nancy Maddox at nagsalita, Team Leader Wang, ang ginagawa mo ay makakaapekto sa normal na operasyon ng East Beauty Pharmaceuticals. Hindi ba ito nararapat? Ikanaway ni Alan West ang kanyang kamay at sinabing, Miss Maddox, ano ang sinasabi mo?
Ginagawa ko ito para mapadali ang normal na operasyon ng East Beauty Pharmaceuticals sa hinaharap. At saka, ilang araw na lang ng inspection. Hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa East Beauty Pharmaceuticals. Pagkatapos sabihin iyon, nilingon ni Alan West si Julia Stewart at nagtanong, President Stewart, mayroon ka bang kape dito? Hindi. Umiling si Julia Stewart. Sinabi ni Alan West, gusto ko talagang uminom ng kape. Paano ito? Aalis ako kasama ang aking mga tao kapag natapos ko ang pag-inom ng kape, okay? Maghintay ng ilang sandali. Agad na tinawagan ni Julia Stewart si Sonny Tolkien. President Stewart, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ni Sonny Tolkien. Sabi ni Julia Stewart, Sonny, bumili ka ng kape dali. Oo, Presidente Stewart. Tumingin si Sonny Tolkien kay Alan West nang hindi nagsasalita at lumabas ng opisina. Sa sandaling ito, dalawang itim na Audis ang dumating mula sa malayo at huminto sa entrance ng kumpanya. Bumukas ang mga pinto ng kotse, at bumaba sa kotse sina Manuel Bennett, Flint Lockwood, Bill Sheehan, Vernon Steele, at Susan Winslet. Pagkapasok ni Manuel Bennett at ng iba pa sa bulwagan, nakita nila si Sonny Tolkien na papalabas ng elevator, nagmamadaling palapit sa kanila. Assistant Tolkien. Tumawag si Manuel Bennett. Assistant Bennett. Natigilan si Sonny Tolkien at sinabing, sabi ni President Stewart, nagbakasyon ka. Bakit ka pumunta sa kumpanya? Oh, nandito ako para sunduin si President Stewart mula sa trabaho. Sagot ni Manuel Bennett, saka nagtanong, Assistant Tolkien, mukhang nagmamadali ka. Ano ang gagawin mo? Walang magawa si Sonny Tolkien, bibili ako ng kape. Si Manuel Bennett ay mukhang naguguluhan, si President Stewart ba ay mag-aaliw sa ilang mga bisita? Mukhang nag-aalala si Sonny Tolkien at sinabing, oo, nakaka-entertain siya ng mga bisita, pero napaka-espesyal ng bisitang ito. Assistant Bennett, wala kang ideya. Ngayon, ang buong kumpanya ay nagkagulo, at si President Stewart ay halos nagsawa na. Kumunot ang noo ni Manuel Bennett at nagtanong, anong nangyari? Walang itinago si Sonny Tolkien at sinabi niya kay Manuel Bennett ang nangyari sa kumpanya ngayon. Matapos pakinggan ang mga sinabi ni Sonny Tolkien, hindi pa nagsasalita si Manuel Bennett nang unang magsalita si Bill Sheehan, what the hell is Alan West doing? Is he idle with nothing to do? Bakit siya pupunta sa kumpanya ng iba para manggulo? Flint Lockwood teased, Old Bill, ito ang problema mo. Paano mo tinuruan ang mga subordinate mo? Paano sila pumunta sa kumpanya ng iba para manggulo? Namula ang mukha ni Bill Sheehan.